Amen? Preaching, pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya buksan natin ang ating mga Biblia dito sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Sige, let's open our Bible in 1 Timothy chapter 3, verse 15. At sa mapagpala at welcome din muli sa ating mga bisita. Kami ay masaya na kayo ay nakarating sa mga regular visitors natin, sa mga second time, at sa mga first timers. Salamat sa inyong pagpunta at dalangin namin na kayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Say amen po kung nakita na natin. Okay, nakita na ba 1 Timothy? Ako hindi pa. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabay-sabay natin basahin, no? Sabay-sabay po natin basahin verse 15. Sige. All together, loud and clear, ready, go. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Verse 16, ready, go. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preaching unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So the title of God's message this morning in just verse 15. Now the church of the living God. The church of the living God. This church is the church of the living God. Amen? Tayo po yung manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat po Lord sa Sunday School kanina, sa aming lesson about baptism, at sa song offering ng mga bata, sa choir, sa congregational singing, at ngayon Panginoon sa aming muling pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang Diyos, Banal na Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Ingatan niyo po ang bawat isa, patawad po sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyong harapan, at sa mga may karamdaman, kayo po ang patuloy na magpagaling sa bawat isa. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay, so dito po mga kapatid sa ating binasa. Okay, sabi dyan, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. So pag sinabing behave, no, it's about pag sinabing behave or behavior, okay? Hindi lang yan nakikita sa panglabas na anyo. Alam nyo ba, ang isa sa behave ay yung taong sumusunod din. Amen? Yan ang isa sa qualification ng isang behave or behavior na kung ano yung natutunan ay sinusunod niya. Okay? So we must know how to behave ourselves in the church of God. So sinabi po dyan, in the house of God, which is the church. So take note this. Take note sa sinabi na house at take note sa sinabi na church. So tignan nyo kung paano gumamit ng salita ang Biblia. Sinabi na house of God, tapos sinabi the church of the living God. So pag sinabing church, meaning it is the house of God. Amen? So ibig sabihin, kayo po ay nandito sa church or kayo ay nasa tahanan ng ating Diyos. Amen? And pag sinabi nating church, alam nyo na yan, pag sinabing church is called out assembly of scripturally baptized believers, na ang ibig sabihin sa Tagalog, ang church ay grupo ng mga taong tumanggap at nabautismuhan at merong hawak na utos na makikita sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20 na ano? Go ye into all the world and preach the gospel and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So yan po ang church. Amen? So itong nandito tayo ngayon, ang tawag dito is the church building. Meron tayong church building balang araw. Amen? Na tinatayo. But the true meaning or the meaning of the New Testament church ay grupo ng mga tao. Amen? So tayo ay nasa church. So this is the house of God. This is the church of God. So tingnan nyo sa binasa natin, makikita natin dito na ang simbahan ay sa Diyos talaga. Okay? Pero alam nyo, nakakalito sa panahon ngayon, ayon sa pag-aaral, ilan ba ang simbahan? Ang daming simbahan ngayon. Based on statistics, nung mga matatagal na panahon na, hindi ko lang alam ngayon. Hindi ko lang yung latest na statistics ngayon. Pero dati, base sa record,
all over the world, merong 55,555 churches all over the world. Ang daming simbahan. Tama? Kaya nga, ang daming tao nalilito eh. Kaya tama talaga yung sinabi na maraming tao ang pupunta sa simbahan, ang pupunta sa impyerno, hindi dahil sa kulang ang simbahan. Maraming pupuntang tao sa impyerno dahil sa sobrang daming simbahan. Bakit? Kasi sa bawat simbahan, iba-iba ng turo. Tingnan nyo, pagdating sa kaligtasan, yung may simbahan na para maligtas ka, gumawa ka ng mabuti. So anong ibig sabihin nun? Hindi tamang kaligtasan yun, tama? May simbahan na para maligtas ka, kailangan magpabautismo ka, magpamiyembro ka sa simbahan. So hindi tamang way ng kaligtasan yun. So ibig sabihin, maling impormasyon ang sinasabi nila, kaya maraming pupunta sa impyerno. Amen? Pero ano pa talaga yung sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng Biblia na ipinapangaral din ng ating church dito is ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap kay Jesus. Amen? Sa Panginoong Kristo. So, that's the salvation. Kaya ang daming simbahan sa panahon natin ngayon. Libo-libo, baka nga nasa milyon na, ang daming simbahan. Tapos pagdating naman sa relihiyon, tandaan nyo iba ang relihiyon sa simbahan. Ang simbahan, yung mga ganito. Pero ang relihiyon, ilan ang relihiyon sa mundong ito? Kung di ako nagkakamali, 4 yata. Christian, Muslim, Hinduism, and ano pa iba? Buddhism. Tama? Diba napag-aaralan yan eh. Yan ang mga relihiyon. Pero huwag kayong maniniwala sa sabi na pag hindi ka daw Muslim, Christian ka. Hindi. Ang totoo niyan, ang taong Christian, ito yung taong tumanggap sa Panginoon. Amen? So makita natin na ang daming simbahan, pero tignan nyo isa lang ang itinatag na simbahan ng Panginoon. Isa lang ang simbahan na tinatag ng Panginoon. Makikita nyo yun sa Matthew chapter 16. Tignan natin. I want you to look at your Bible in Matthew chapter 16. Okay, 16 verse 18. Sa panahon ngayon, ang daming simbahan. Pero ilan ba ang itinatag na simbahan ng Panginoon? Pag makikita nyo po, isa lang. Okay? Matthew chapter 16 verse 18. Ayan sabi dyan sa verse 18. Ang nagsasalita po dyan ay ang Panginoong Kristo. Sabi niya, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church." So kung tayo ay may alam sa English, what's that? Is that plural or singular? Singular yan, tama? Pag plural, ano yun? Churches, add es, tama? Pero dito makita nyo, singular. So yung sinabi ng Panginoon na I will build my church, isang simbahan lang ang itinatag ng Panginoon. At sabi pa dyan, "And the gates of hell shall not prevail against it." Kahit na ang pintuan or ang tarangkahan ng impyerno ay hindi makapakanaig. Ibig sabihin, walang makakapagpabagsak sa simbahan na itinatag ng Panginoon. Amen? Pero sinabi I will build my church. Isa lang. Pag sinabing I will build, ibig sabihin to strengthen. Isa lang ang itinatag na simbahan ng Panginoon. Amen? Paano ko ba malaman, Pastor, kung ano yung simbahan na itinatag ng Panginoon? Paano ba natin malaman? Tignan mo yung katuruan. Amen? Ano ba yung katuruan ng simbahan na itinatag ng Panginoon? Simple lang. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ganun ang turo ng simbahan na yan, then that's it. Amen? At hindi lang yan, marami pang doktrina na nakalagay sa Biblia na magpapatunay kung ano ba talaga yung simbahan na itinatag ng Panginoon. At pag yun ang turo, nakita mo same sa turo, then yan ang simbahan na dapat mong kaaniban. Amen? So makita natin dyan mga kapatid, I will build my church. So babalik tayo sa 1 Timothy, tingnan natin. 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi dyan, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." So that's the title this morning. Sabi dyan, the church of the living God. Ang simbahan ng buhay na Diyos. Kayo ba naniniwala na buhay ang Diyos natin? Tandaan nyo,
ang Panginoong Kristo, minsan lang siyang namatay. Kailan ba siya namatay? Nung siya ay napako sa krus. Amen? Pero tandaan nyo ang pagiging Diyos, hindi po yan namatay. Amen? Ang Panginoong Kristo, namatay siya, pero sa ikatlong araw, ano nangyari? Siya naman ay nabuhay na muli. Bakit natin sinasabi ito? Kasi alam nyo, mga kapatid, sa natin, mayroong mga simbahan na nagtuturo. May mga simbahan na nagtuturo na ang simbahan daw ay lumubog. Ewan ko kung narinig nyo na yung ganun turo, pero may simbahan na ganyan. Nagtuturo na lumubog daw ang simbahan, naglaho. Tapos nitong mga nakaraang taon ay lumabas na. Tapos nung lumabas, yun na yun yung simbahan na yun. Alam nyo ba yung ganyan turo? No, may ganyan turo na lumubog daw ang simbahan, tapos lumabas sa ganitong taon. Kaya ganung taon sila lumabas. Diba? Yung INC. Anong taon na itatag ang INC? Anong taon? Yung taon na lumabas ang INC, yun ang paliwanag nila. Na lumubog daw ang simbahan, tapos nung lumabas ang simbahan, sila na yun. Okay, sila na yun. So, ang daming mga paniniwala, ang daming mga doktrina tayong maririnig. Pero tandaan nyo, I challenge you mga kapatid, na kung ano man ang simbahan na dapat nating kaaniban, ay kailangan yung simbahan na ito ang tinuturo. Amen? Salita ng Diyos. Wala nang iba. Salita ng Diyos. Pag wala sa salita ng Diyos, hindi natin yan tinuturo. Pag nasa salita ng Diyos, ituturo natin yan. Kahit na pastor, ang tao masaktan, yes. Kahit ang tao masaktan, sabi ko nga sa inyo, ang simbahan ay para yang isang ospital. Pag kayo nakapasok ng ospital, sino bang mga pumapasok sa ospital? Yung mga may sakit. Tama? Pag may sakit, pag wala kang sakit, hindi ka pupunta sa ospital. Pero pag pumunta ka sa ospital kasi may sakit ka at gusto mong gumaling. Tama? Tapos, anong gagawin sa'yo? Papacheck up ka, pila ka. Minsan ang pila mahaba, aalis ka madaling araw, pipila ka. Minsan hapon ka na ma-check up. Pero pag chinek up ka ng doktor, sir, ito pala yung sakit mo. So, re-resetahan kita. Kapag na-reseta, anong gagawin mo sa reseta? Pag uwi mo, anong gagawin mo? Itatago mo lang, hindi. Pag uwi mo, dadaan ka pa sa mga pharmacy, tama? Para bibili ka ng gamot. Tama? Para gagaling ka. So, ang church ay para yung hospital. Kaya, lahat tayo na pumupunta sa church, bakit tayo nasa church? Kasi kailangan natin magpagaling. Amen? Ano ibig sabihin na magpagaling, pastor? Kasi, galing tayo sa sanlibutan eh. Isipin nyo, from Monday to Saturday, ang kaharap natin, sanlibutan. Kayo mga estudyante, from Monday to Saturday, pupunta kayo sa school, babiyahe kayo, ang dami nyong mga kahalubilo, kung ano-ano yung makikita nyo sa social media, sa internet, talamak ngayon ang kasalanan. Amen? So lahat tayo, every Monday to Saturday, talagang labanan ito eh. Labanan. It's between the flesh and the spiritual. Espiritu. Kaya nga, pagdating sa kamunduhan, labanan lagi yan. At kung saan ka mahina, doon ka tatargetin ng kalaban. Maraming mahina, maraming kabataan ngayon, ang kahinaan nila, mobile games. Di ba? Kung yun ang kahinaan mo, doon ka pababagsakin ng kalaban. Kaya lahat tayo, may mga kahinaan at bumabagsak, pero kailangan natin ng simbahan. Bakit? Sa simbahan, diyan tayo muling gagaling. Amen? At pag gumaling na tayo, siyempre, hanggat maaari, hindi natin nahayaan na muli tayong magkasakit. Tama? So, prone tayo sa sanlibutan, sa kasalanan na lumalaganap sa panahon ngayon. That's why the church is very important. Amen? Mahalaga na meron tayong simbahan. Okay? So, the Church of the Living God, number one, it is a preaching church. That's number one. The Church of the Living God, yung simbahan ng Panginoon, it is a preaching church. Pag sinabing preaching church, ito yung simbahan na walang ibang ipinangaral, kundi salita ng Diyos. Amen? Kaya dito sa church, wala naman kayong maririnig dito na ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang sabi ni
Albert Einstein. Wala kayong marinig na ganun sa church. Ang sabi ng Biblia. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos. Sa school, may mga textbooks, tama? May mga kilala tayong tao na sikat. Pero sa church, wala tayong ibang marinig dito kundi pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga dito sa church, maraming tao ang ayaw sa baptist. Bakit? Kasi ang inisip, ayoko dyan sa church. Bakit? Boring dyan. Puro na lang Bible, Bible, Bible. Kaya tingnan nyo yung ibang church. Mapapansin nyo yung ibang simbahan. Konti lang yung pangangaral ng salita ng Diyos. Anong mahabang oras sa kanila? Sayawan, indakan. Di ba may mga ganyang simbahan na ano tawag dyan? Parang may rock and roll. Nakapasok na kayo sa ganong simbahan? Na may mga banda-banda, rock and roll. Kasi yan ang gusto daw ng mga kabataan ngayon. Kasi yan ang sinasabi nila, Pastor. Para dumami kayo sa simbahan. Naalala ko, ganyan din may nag-suggest sa akin yung dati. Isang tatay. Nung ako nag-umpisa. Di ba doon tayo sa likod? Nag-umpisa. Doon tayo unang nangupahan. 1K per month. Naalala niyo yun? Tapos, may grupo ng kabataan na umaten. Kung naalala niyo yun, may grupo ng kabataan na umaten. Tapos, galing pala sila sa ibang simbahan. Galing sila sa ibang simbahan. Tapos, nung umaten sila, may nagsuggest na, Pastor, pwede nating lagyan ng drums ang church. Ang electric guitar. Tapos may mga kakanta. Parang rock and roll nga ang dating. Rock and roll ang dating. So, syempre, ngumiti lang ako. Di ba? Pero, never nating nilagyan. Amen? Never. Kaya tignan nyo ang simbahan. Piano, gitara, sapat na yan. Kasi solemn ang tinuturo ng simbahan eh. Ng church, ng Biblia, solemn tayo. Pero iba, rock and roll, indakan, sayawan. Bakit? Kasi yun daw ang malakas sa makahikayat. Tama? Lalo na ng kabataan. Kaya anong simbahan yung may mga indakan, may mga sayawan, may mga rock and roll, di ba yun ang maraming kabataan? Tayo, hindi natin lalagyan ng ganyan para makahikayat. And that is worldliness. Amen? Hindi natin pwedeng ilagay yung kamunduhan sa church. Isa lang ang dahilan para dumami tayo dito. Ano yun? Pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Wala nang ibang maghihikayat sa tao kung bakit pupunta sa church. Ano yun? Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen?